Alright, mga kabsat, ang topic ni Badcaster, mga kabsat, is Bonoan, nilaglag si Cheese. Si Cheese na naman. Martin at Zaldico. Tiangco, Siko, isa sa mga pamumuno ng budget ng insertion. O sige, tingnan natin. Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, nagsisimula na yung mga laglagan blues. But this is good for the Laglagan blues. Sana marami pang maglalabas na mga detalye ukol dito sa sino mang kumikita sa mga flood control projects na yan. So on the part of the DPWH, itong former Public Works Secretary si Manuel Bonoan ay parang tumapang na kasi sa nakikita naman niya siguro wala naman siya mawala. Ngayon na wala ng control sa kanya. Mga kongresista o mga senator, kumbaga ang kuha na lang niya, ang worry na lang niya ngayon kung saan siya maglaro ng golf at kung sinong kasama niya maglaro ng golf. Kasi kung secretary ka, ang daming gusto sumama sa iyo. Kung hindi ka na secretary, pero samahan kita. Dati ko kalaro ito si Secretary Bonoan. Samahan kita, sir. Maglaro. Wala na kayo. wala na mga chuchuwa sumasama sa inyo. Kuha nito adik na adik ito sa golf. Pero maganda, sir. Ngayon, kuha na niya, sinabi na niya yung binulgar na niya na wala naman sila talaga kilalaman sa insertion sa BICAM, kundi kasi kahapon ang flow ng discussion ng mga kongresista ay parang bine-blame pa nila yung Department of Budget and Management, yung kung saan original nanggagaling ang budget bago ito i-deliberate o i-approve ng Kongreso, ng Senado, pati yung Appropriations Committee and the Finance Committee. Sinasabi nila, hindi, nanggaling talaga yan sa National Expenditure Program ng Malacanang. Parang binabalik pa nila ang sisi kay Marcos. Pero sabi pa nga yung iba, hindi, galing yan sa DPWH. Kaya sinabi ng Bonoan, wala kaming kinalaman dyan. Kayo yan. Kung mayroon man insertion, kayo yan. Hindi kami ang gumawa niyan. Every year since 2022, kayo ang mahilig mag-insert. So parang nilaglag na rin niya si Senate President Cheese Escudero, si House Speaker Martin Romualdez, si Finance Secretary ng Senado dati na si Grace Poe at si Appropriations Committee Chair Zaldico. Yan ang maganda. Kaya sige, sir, birahin mo na. At in relation to that, ito rin si Malabon Congressman Taubit Tiangco, pinangalanan na rin yung dalawang party list na kumita dyan, yung Ako Bicol at Bagong Henerasyon party list na kumita daw ng 2 billion in insertions. So we will go there later on. Pero una, i-play na muna natin itong ambush interview ni Manny Bonoan ukol sa kung saan ba talaga talaga nag-originate yung mga insertions na yan. Kasi sa hearing kahapon, ang daming congressmen pilit na isinasaksak yung narrative or yung angulo na ang nag-insert ng mga project ay yung mga district engineer or yung secretary ng public works o kaya Department of Budget and Management. Buti naman itong si Manny Bonoan na ngayon wala nang control sa kanya, mga BICAM, whatever, ready na siya para sabihin, hindi, wala kaming kinalaman dyan. Kaysa naman siya maipit, nilaglag na niya yung mga responsable talaga sa insertions na yan. At panoorin natin to. Tragis na laglagan yan, mga kabsat. Sige, pasok. Kung ano yung maibigay doon sa validation team Sir, do namin. you still maintain na Si Bonoan yan, guys, si Bonoan. Hindi po. I can shout. Hindi po ako involved. Sir, tingin niyo po ba malinis kayo, sir? Would you Excuse me? po ba na kayo po ba ay malinis, wala kitatago sa Opo. investigation, sir? Opo. May tuturo ba kayo, sir, involved? Abay, wag na. Sir, kasi po, ba't kayo pamilya wala yung tuturo, sir? I mean, Wala na po ako sa department eh. Pero sir, ba't po kayo nag-resign? For transparency. Accountability. sorry, wala naman po Sir, yata po yung Sorry. Sir, sa inyo po ba yung nalaglag? Ay, hindi. Ito pa, dalawa. Sige po. Based on sa pagdana ko, sir. Ay, thank you pala kay Tina Perez ng GMA7 for this video personal video ni Tina Perez na nakasama ko rin yan nung reporter ako ng Philippine Daily Inquirer. Nakasama ko rin yan covering the House of Representatives. So naging reporter rin tayo dyan during the time of former Speaker Joe De Venecia. At kasama namin mga bagitong reporter si Juan, yung kapatid ng mga Remulla,
sino pa to, yung naging broadcaster rin. Kasama rin namin dyan, si Erwin Tulfo, bagong reporter rin. Si kapatid ni Senator Risa Ontiveros. Si Ontiveros, ano pa pangalan? Pagkalinawan na ngayon eh. Yun, mga pa namin yan. Yan, si Anthony Taberna, si Jerry Baha, mga dating Congress reporters yan. Okay, tuloy tayo. Thank you, Tina, for this video. Wait lang, padaanin na natin si Sir kasi wala naman pwede. Ano ko ba? Flood control projects apart from PL? Yung sabi niyo na sure na flood control projects, both flood control projects apart from PL? Meron pa yung yata. Saan po yun? Yan, mababa. Wala ka din? Ang tawag ng mic. Yan, sa slide kasi yung secretary. Ano nga, magtulak? Pero so far po ba sa inyo po wala naman po naging anomalya o mga nakita kayo sa programa sa Bulacan po? So sinasabi ko ba na Dubai kami ang may kinalaman sa insertion? Wala kayong kinalaman dito? Yes po, yung mga insertions po actually sa BICAM lang po. Ang namimili ng mga proyektong ito? Hindi naman kami kasama kasi naman ito. Sige pa. Yung sabi niya, yung insertions, BICAM lang gumagawa niyan. Ha, sir, ano masasabi niyo sa mga insertions? Sinong gumagawa ng mga insertion? BICAM lang. O BICAM lang. Eh sino ang head, sino ang nasa BICAM, ha? Dapat 'yan, ang nasa BICAM, andyan yung Senate President, andyan yung Finance Committee Chair, andyan yung at kasama yung mga senators na na-appoint ka isama diyan sa BICAM at open dapat ang session niyan. On meetings niyan at kasama rin dyan yung Senate President, Finance Committee Chair, House Speaker, and Appropriations Committee Chair. Pagtapos yung iba pang mga kongresista at senator. Pero ang ginawa, since time ni Speaker Romualdez, meron big meeting ang BICAM para ilagay yung mga insertions, pero meron rin small committee meeting na tinatawag nila. Yung sila-sila na lang, tayo na lang. Yan sa'yo, yan sa akin. Yan sa'yo, yan sa akin. Sila-sila na lang. Diyan ginagawa yung mga blanco, yung mga double budget, yung sinasabi ko sa inyo, isang project, taon-taon nilalagay ng budget kahit tapos na ang project. Or isang ghost project na taon-taon rin nilalagay pero walang ginagawa. Ganyan. Yun na yung maliit. Yung sila-sila na lang, di ba? Naalala nyo, nag-leak pa nga ang House na pumunta pa si Escudero sa office ni Romualdez sa House on a holiday pa. So sila-sila na lang yun. Kaya sabi ni Bonoan, sila-sila lang man yan eh. In short, sila lang yan, Cheese Escudero, Grace Poe at Speaker Romualdez at Zaldico. Yun. Buti naman, nilaglag na sila ni syempre, itong si Bonoan, nating tulos eh. Nating tulos, wala na siya eh. Wala na siya problemahin sa mga confirmation, ha? Wala na, commissioner appointments, wala na. Kuan na siya. Pre-man na siya, golfer na lang. Sige, tuloy tayo. Yung mga contractors yung pagpopondo po sa mga proyekto ng government. Ano nangyari yan, sir? Nagkaroon ng mga projects po? Nagpondo pa sa so, paano naging feasible yung ghost? Yan, mababasag yung salamin, no? Bigyan lang natin yung down. Sino po may kasalanan? Sino po bang accountable doon? Pagpopondo sa ghost projects? Ano po galing yung mga proyekto? Sir, in the spirit of transparency, bakit hindi na lang kayo mag-briefing na sumali po sa email? Okay, actually, Mababasag. Sir, sabi niyo po kasi may potential na 6 feet flood control. Hirap maging reporter. Pero yun, at least napaamin nila na wala talagang kinalaman ng totoo naman yun eh. Kumbaga kahit gusto pa, kahit naglalaway na sa proyekto yung mga DE, pero kung hindi isasaksak yun ng kongresista sa budget, wala rin mangyari. Kaya yan rin ang sinasabi ni Toby Tiangco kahapon at inulit rin niya sa another ambush interview na in-identify na niya si Zaldico. May nakakuha ng 2 billion through his Ako Bicol party list at yung bagong henerasyon party list na ang dating head nito, kwan pa naman ito, governor ng Rotary Club namin dito sa Quezon City, si Bernadette Herrera. Pero ngayon, ang representante nila ay si Roberto Nasal Jr.
ito daw nakakuha ng 2 billion or 2 billion each ata na congressional insertion. So panoorin natin ito. Interview. And thank you also Manila Times for this video. Kay Toby Tiangco. Yan na, Toby Tiangco. In-explain rin niya paano nangyayari yung mga insertions. At Sige, go. bakit talagang sangkot na sangkot Shout dyan out, si Saldi Arlene ko. Ledesma. At syempre, Alagmay. yung boss niya, front lang man si Madam Saldi Lenny, ko ni shout out. Speaker Romualdez. Joy Cabrera, shout out. Nawala. Lagi, di ba? Ayaw naman napakita, di ba? Hindi pa deny mo muna sa kanila para masaya. Kasi ganun lagi, di ba? Deny mo muna. Sige, pangalanan mo. Ayaw na. Nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Totoo pa, local government talaga mag-request. Hindi ko alam. No, 2 billion for over 2 billion for para siguradong eksakto hanggang May note pa siya. 2295 ako Bicol, BHW 2064 tapos 18 billion plus under saldi ko. Aside from doon sa dalawa. 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko na pangalanan. Sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na Sorry BHW, iba pala ito BHW. Ito pala Barangay Health Wellness Association Incorporated, party list rin pala ito. At pero hindi naman ito nanalo for 2025. Pero 2022 nanalo sila. So nakasama pa sila nakasama pa sila sa Kwan last year. At ang representante nito ay si Angelica Altabano ko. Oo. Siya ay anak ni Christopher Ko, kapatid ni Saldi Ko. Kaya pala pareho nakakuha pa ako Bicol at anak ni Saldi Ko. BHW party list. Binibili na lang ng mga mayaman yung party list groups Grabe. For sale na lang yung mga party list groups. Grabe. BHW. Remember it Remember this group. Huwag natin iboto itong party list. Peke itong party list. Anak pala ito. Kapatid ni Claudine Ko. Sina singer at online influencer na mainit rin ngayon. Mother nila is Lingling Ko. Ito pala yung gumagamit ng mga eroplano sa travel nila from Manila to Bicol. Grabe, pambihira kayo. Ito pala, sorry, hindi yung BH, kundi yung BHW party list. Okay? Pasensya na. Dating Congresswoman Herrera D. Okay ka. Governor ko yan sa Rotary Club of Quezon City. Sige, tuloy tayo. BHW, na ang head ay anak ni Christopher Go, na may-ari ng High Tone Builders. Nakasama rin sa 15 controversial builders. Ang representante ay si Claudine Ko. Kapatid. Ang representante si Natasha Ko. Kapatid ni Claudine Ko. Baka kung hindi pumutok itong kontrobersiya, baka sa susunod na eleksyon, may bagong party list na naman. Pati si Claudine Ko. Sige, tuloy tayo. May in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least, nandun papakita ko sana, at least 2 billion. Yung congressman na nagsabi na, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldi ko, pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong di ba? Hindi pa bore. Ibig ko nang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldi ko? Bakit hindi yung congressman ang requestor? So, yun na nga, kinonfirma niya yung sinasabi ni Ping Lacson na meron rin parking fee. For example, wala nang pwede magawa project doon sa lugar ni Saldi ko. O sige, ilagay ko na lang dyan sa Zamboanga City. Kasi dyan kulang pa mga project. Kahit hindi itutuloy ang project or kahit ituloy, pero dyan sa Zamboanga City. So, magbabayad sa congressman sa Zamboanga City, pero sila sa kanya malaki ang kita. Ang komisyon. Ganon. Yun ang sinasabi. Kaya yan ang insertion. Hindi lang ini-insert sa budget, ini-insert pa sa ibang lugar na kahit hindi lugar nila. Example lang yun. Pwede sa Pasilan, pwede sa Holo, pwede sa Maguindanao. Ganon.
May nangyari naman, sir. Ano no? Kung sabi request ni kung sabi ko. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Part of FLR. Part of FLR. Dapat sa nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede. Sabi Shout nila, out Leticia Fernando. hindi nga pwede mag-testify as resource Right, person shout ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede ng resource person? So yan, nirereklamo pa at blinag na natin yung kahapon, nirereklamo pa rin ni Toby Tiangco dahil hindi pinagbigyan yung proposal niya na itawag sa investigasyon si former Appropriations Committee Chair na uncle ni Natasha Ko na BHW party list para sagutin yung mga issue ng insertion sa peking investigasyon sa infrastructure sa flood control project sa House of Representatives na ang tawag ay Impracom but better known as Protect Cover Up the Congressman Com. Kasi yan naman gagawin yan. Hinarangan nila yung proposal ni Toby Tiangco para itawag si Saldico na Appropriations Committee Chair sa next hearing at si Grace po, former Senator Grace po na head ng Finance Committee ng Senado in the last Congress, in the 19th Congress. Yan, kasi sila yan nagluto yung naalala nyo, mga blank form ng budget. Totoo yun. So, dito na, medyo lumiliwanag na talaga. And we will be keeping watch on this issue. Lalo na, dito kay bagong pangalan na lumabas na controversial kongresista na naman. At ang bago dito ay ito si Natasha Ko, na anak ni Christopher Ko, kapatid ni Saldi Ko. Yun, ha? We have another vlog on this matter later on. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Grabe, no? Grabe itong laglagan na to. Good luck sa inyo mga kakabsat. Agoy, grabe. Sir Leonardo Ansag, shout out. Sir Leo, andyan na. Leo. Diyan si Sir Leo mga kakabsat. So, ayun mga kakabsat. So, narinig natin. Talagang, laglagan blues na talaga silang lahat. Especially na po. Seryoso ang gobyerno mga kakabsat na panagutin itong mga walang hiyang to. O, diba? Alright, so, kailan na ba tayo? Pangalawa, o sige, mag-last topic tayo. Balik tayo kay attorney